Hey guys, again, this is Sir Jay, and for today's video, this is part 8. So, pagpatuloy natin yung discussions natin kay Kathleen. So, discuss natin guys yung tinatawag natin na string functions, okay? So, may mga different functions kasi na available din kay string under kay Kotlin programming. So, without further ado, let's start. So, in here, mag-create tayo ng isang variable, okay? Gamit tayo ng val, and then lagay tayo ng student name. Sorry. Okay, equals kay JSON. So, nakita nyo na to kanina. So, si println. So, pwede tayo maglagay dito ng student name. So, kapag ka-student name, nira natin to, automatic ibibigay niya na value si JSON. Okay? So, kapag ginawa natin, nag-println tayo, and then naglagay tayo ng isang variable dito, and then naglagay tayo ng reference operator, which is period, automatic ang dami niya binibigay na mga pwede nating gawin. So, pwede kayong mag-check dito guys kung ano yung mga possible na mga pwede nating i-manipulate under case string na student name. Okay? So, ang dami dito. So, meron tayong mga nagamit na yung lowercase, and then meron din tayong nagamit kanina na uppercase. So, sa lowercase guys, is eto yon. Ang ginagawa niya is ita-turn niya lahat ng mga characters natin into lower cases. So, kapag ka naman uppercase, println, then we have student name, and then we have uppercases. Pag uppercases naman, lahat is trim down niya yan, papunta kay malalaking letters. Okay? In here. Okay, so meron pa tayong ginagamit. So, aside kasi kay functions, meron din tayong tinatawag na property. So, if ever na you want to count ilan tong mga to, ilang character yung nakapaloob sa kanya, so pwede natin siyang i-check no. So, println ulit, and then lagay lang tayo dito, student name dot length. Select is not a function, but select po is a property. So, don't worry sa mga susunod na discussions. Didiscuss natin guys yung difference ng functions and together with the property. Okay? So, next one is we also have what we call iba pa. Okay? Pwede kayo guys mag-check sa documentation ng Kotlin natin. Tapos, check nyo guys kung ano yung mga possible na pwede nyo i-check. No? So, in here, so check natin. So, pwede yata is empty. So, i-check niya. Mag-return to ng true or false kung empty ba yung ating student name. So, syempre, kapag kanira natin to, since may laman siya, ang lalabas sa kanya is false. Okay? So, ayun. So, paano kapag ka-example, eto, tinanggalan natin to ng laman. So, sige, gawa tayo ng isa pa. Val, student section. So, eto, nilagay natin ng walang laman. So, kapag ka naglagay tayo dito ng println, okay, println, and then sa loob, lagay natin si student section, and then lagay natin ng is empty. So, dapat ang sasagot niya is true. Okay, kasi walang laman yon, empty. Okay? So, aside from that, pwede natin i-check guys kung ano yung laman specific index. Like, for example, sino yung nasa may pangatlong index. So, anyway, kapag may array na tayo, mas maintindihan nyo to. Okay, println, so, student name, and then gamit kayo ng dito, lagyan nyo ng bracket, square bracket, and then lagyan nyo ng value. Like for 0, so kapag nilagay nyo na 0, tingnan natin kung ano yung magiging output. So, magiging output niya, true, and then bibigyan sa inyo si J. Kasi, kapag gumagamit kayo ng ganito, this is what we call the index, lahat ng mga values, lahat ng mga characters na yan, is ini-store yan from the index 0 nagsisimula. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, try natin, kapag ka 5, dapat ang lalabas si N. Okay? So, si code guys, si Kotlin din is same lang din siya ng ibang programming language na nagbabasa siya from top to bottom, ha? Okay, so over here, yan. So, si N ay lumalabas. Yan. Okay, ayan. So, depende sa inyo guys. Marami pang mga iba't ibang available dyan. So, like for example, student name, and then naglagay kayo ng reference operator. Ang dami dito pwedeng gawin. So, you might check it. Baka mamaya meron naman dito. Okay?
So, madami dyan. Okay? Nag-remove, so on and so forth. But don't worry, iba dyan matadaanan natin kapag ka medyo advanced na yung lessons natin. But again, ang sinasabi ko lang for these lessons is pwede natin i-manipulate yung ating strings without creating na ng mga sarili nating functions and methods. No? So again, this is a function and this is a property ha. So makita nyo naman sa kulay or kaya naman kapag ka functions, meron dalawang open and close parenthesis kasi yon. Pagka property, walang nakalagay. Okay? So ayun lang muna for this tutorial. See you guys on the next video.